Si Tinay ay dating benepisyaryo ni Kalingap Edo na may malaking pangarap para sa kanyang edukasyon. Noong una, siya ay aktibong nag-aaral at nagpapakita ng determinasyon na makapagtapos upang makatulong sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Malaki ang pag-asa ng programa na sa tulong ng edukasyon, mabibigyan siya ng mas maliwanag na kinabukasan. Subalit sa kasalukuyang pagsisiyasat at pagbisita, napag-alaman po namin na si Tinay ay hindi na pala nag-aaral sa loob ng isang taon. Ang impormasyong ito ay labis naming ikinabigla at ikinalungkot, sapagkat inaasahan naming patuloy ang kanyang pag-aaral bilang bahagi ng responsibilidad ng pagiging benepisyaryo. Sa aming pakikipag-usap kay Tinay, aming napag-alaman ang ilan sa mga dahilan kung bakit siya tumigil sa pag-aaral. Isa sa pangunahing dahilan ay ang matinding kahirapan ng kanilang pamilya. Kinailangan niyang unahin ang pagtulong sa kabuhayan ng kanilang tahanan kaysa sa kanyang pag-aaral. May mga pagkakataon daw po na mas inuuna nila ang pagkain sa araw-araw kaysa sa pamasahe, gamit sa paaralan, at iba pang pangangailangan sa edukasyon. Bukod dito, naranasan din ni Tinay ang emosyonal at mental na pagsubok. Nawalan siya ng gana at lakas ng loob dahil sa sunod-sunod na problema sa pamilya. Aminado siya na unti-unti siyang napag-iwanan sa klase, hanggang sa tuluyan na siyang huminto. Wala rin umano siyang sapat na lakas ng loob upang ipaalam agad kay Kalingap Edo ang kanyang sitwasyon dahil sa takot at hiya. Sa kabila nito, malinaw po sa aming pakikipag-usap kay Tinay na hindi nawala ang kanyang hanggarang makapag-aral. Ayon sa kanya, nananatili pa rin ang kanyang pangarap na makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho balang araw. Ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi sa hindi niya agarang pag-uulat ng kanyang kalagayan at ang kanyang pasasalamat sa patuloy na malasakit ng Kalingap Edo. Ang sitwasyon ni Tinay ay nagsisilbing paalala na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong pinansyal, kundi pati na rin ang patuloy na gabay, pangunawa, at malasakit sa mga benepisyaryong dumaraan sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Hindi lahat ng paghinto sa pag-aaral ay dahil sa kapabayaan, kadalasan ito ay bunga ng mga suliraning higit na malaki kaysa sa kanilang kakayahan. Sa puntong ito, mahalaga po na suriin kung paano matutulungan si Tinay na muling makabalik sa pag-aaral, maaaring sa pamamagitan ng re-enrollment, alternative learning system, o iba pang programang angkop sa kanyang kalagayan. Mahalaga ring palakasin ang komunikasyon upang maiwasan ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Sa kabuuan, ang salaysay na ito ay hindi upang manisi, kundi upang maunawaan ang pinagdaraanan ng benepisyaryo at makahanap ng paraan upang maipagpatuloy ang layunin ni Kalingap Edo, ang magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng edukasyon. Sa ngayon ay tuluyan ng bibitawan ni Kalingap Edo si Tinay bilang parusa sa kanyang pagsisinungaling. Labis na umiyak si Kalingap Edo dahil sa tagal nilang magkakasama ay kailangan niya itong bitawan. Naawa nga si Biancy kay Kalingap Edo dahil sobra ang lungkot na naramdaman nito. Hanggang dito na lang ang update ko mga Kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.